Sa paglipas ng mga dekada, nagbago ang anyo ng industriya ng pagkain sa Pilipinas. Mula sa tradisyonal na karinderya hanggang sa mga modernong food stall sa loob ng malalaking pamilihan, malinaw na ang panlasa ng mga Pilipino ay bukas sa impluwensya mula sa iba't ibang kultura. Isa sa mga produktong nagmarka sa ganitong pagbabago ay ang Turks Shawarma. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng sandwich na may laman na karne at gulay. Subalit sa likod ng manipis na tinapay at mabawang sarsa ay naroon ang kwento ng pangarap, pagtsatsaga, agresibong pagpapalawak at mga hamong kinaharap ng isang negosyong nagsimula sa maliit na puhunan at naging isa sa pinakakilalang pangalan sa larangan ng quick service food sa bansa. Nagsimula ang Turks Shawarma noong unang bahagi ng dekada 2000. Ang nagtatag nito ay si Mr. Ronel Cua, isang negosyanteng Pilipino na nakakita ng oportunidad na lumalawak na interes ng publiko sa mga pagkain may impluwensyang Middle Eastern. Bago pa man maitatag ang kumpanya, mayroon ng ilang tindahan ng shawarma sa mga lansangan at night market. Gayunman, karamihan sa mga ito ay hindi organisadong operasyon at walang malinaw na pamantayan sa kalidad at presentasyon. Noong 2001, itinayo ang unang stall ng Turks Shawarma sa mall sa Metro Manila. Layunin ng nagtatag na dalhin ang konsepto ng shawarma sa mas malinis, mas organisado at mas sistematikong paraan ng pagbebenta. Hindi ito inilunsad bilang isang ingraneng restaurant. Sa halip, nagsimula ito bilang maliit na kiosk na nakapwesto sa lugar na matao. Ang ganitong stratehiya ay nagbigay daan upang madaling mapansin ng mga mamimili at mabilis na makabawi sa puhunan dahil sa mataas na foot traffic. Sa mangunang taon ng operasyon, nakatuon ang pamunuan sa pagpapatatag ng sistema. Pinahusay ang proseso ng paghahanda ng karne, pag-iimbak ng sangkap at pagsasanay ng mga tauhan. Hindi lamang ito simpleng pag-assemble ng tinapay at palaman. Sinikap ng kampanya na magkaroon ng iisang lasa at kalidad sa bawat sangay. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala at malinaw na pamantayan, unti-unting lumawak ang operasyon nito sa iba't ibang mall, kabilang ang mga sangay sa ilalim ng SM Supermall sa Ayala Malls. Ang shawarma ay isang pagkain nagmula sa gitnang silangan, karaniwang binubuo ng maninipis na hiwa ng karne na iniluluto sa patayong roaster at inilalagay sa tinapay kasama ang gulay at sarsa. Nakita ng nagtatag ng Turks Shawarma na may potensyal ang produktong ito sa lokal na merkado dahil sa ilang dahilan. Pamilyar ang mga Pinoy sa konsepto ng sandwich at street food. Hindi mahirap ipaliwanag kung paano ito kainin o kung ano ang lasa nito. Maaari itong ihain bilang mabilis ang pagkain na hindi nangangailangan ng mahabang oras ng paghihintay. May kakayahan itong iangkop sa panlasa ng lokal na mamimili sa pamamagitan ng pag-adjust ng timpla ng sarsa at pagpili ng karne. Hindi eksaktong ginaya ng Turks Shawarma ang tradisyonal na Middle Eastern na bersyon. Sa halip, inangkop ito sa panlasang Pinoy. Mas matamis at mas creamy ang sarsa kumpara sa orihinal na estilo. Karaniwan ding mas malambot ang tinapay at mas marami ang palaman. Ang ganitong pagbabago ay nakatulong upang mas tangkilikin ito ng mas malawak na sektor, kabilang mga kabataan at estudyante. Bukod sa lasa, mahalaga rin ang presyo. Itinuring ang produkto bilang abot kayang alternatibo sa mas mahal na fast food. Sa panahong lumalawak ang mga malls at dumarami ang mga kabataang tumatambay sa mga ito, naging praktikal ang pagbebenta ng shawarma sa loob ng establishmento. Ang mababang puhunan sa kiosk kumpara sa full-scale restaurant ay nagbigay daan sa mas mabilis na pagpapalawak. Maraming nagtatanong kung bakit Turks ang napiling pangalan ng tatak. Hindi ito nangangahulugang pag-aari ito ng mga Turkish o may direktang koneksyon sa bansang Turkey. Pinili ang pangalang ito bilang simbolikong pagtukoy sa pinagmulan ng shawarma na karaniwang iniugnay sa rehiyong Ottoman kung saan kabilang ang Turkey. Layunin ng pangalan na magbigay ng impresyon ng pagiging otentiko at banyaga, bagay na nakakadagdag sa atraksyon nito sa mga mamimiling Pinoy. Ang paggamit ng salitang Turks ay bahagi ng branding strategy, madaling tandaan ang pangalan at kakaiba sa pandinig. Sa merkado kung saan maraming lokal na pangalan ang ginagamit, ang banyagang tunog ay nagbibigay ng impresyon ng kakaibang karanasan. Ang salitang shawarma naman ay direktang tumutukoy sa pangunahing produkto, kaya malinaw agad sa customers kung ano ang kanilang inaasahan. Pagkaraan ng ilang taon, mabilis na dumami ang sangay ng Turks Shawarma. Isa sa mga dahilan nito ay ang sistemang franchise. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa ibang negosyante na magbukas ng sariling stall gamit ang tatak at sistema ng kumpanya, napalawak ang presensya nito sa iba't ibang rehiyon. Naging posible ang pagpasok nito sa mga probinsya at sa lungsod na wala pang katulad na konsepto. Ang agresibong pagpapalawak ay sinabayan ng malinaw na visual identity, ang matingkad na kulay ng stall, ang patayong roster na nakikita agad ng dumadaan at ang mabilis na galaw ng mga tauhan ay nagsilbing epektibong marketing tool.
Hindi na kailangan ng malalaking patalastas sa telebisyon dahil ang lokasyon mismo sa mall na ang nagsisilbing pangunahing plataporma ng promosyon. Nakatulong din ang pagbabago sa lifestyle ng mga Pilipino. Dumami ang working class na may limitadong oras para magluto. Ang kabataan ay mas madalas nang kumain sa labas. Sa ganitong konteksto, naging bahagi ng pang-araw-araw na opsyon ng shawarma bilang merienda o mabilisang tanghalian. Ang presyong abot kaya ay naging malaking salik upang piliin ito kaysa sa ibang pagkain. Sa ilang taon, naging halos karaniwan na makikita ng Turks Shawarma sa mga pangunahing mall sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Nakapagtayo ito ng daan-daang sangay at naging isa sa mga pinakakilalang shawarma brand sa bansa. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakaligtas ang Turks Shawarma sa mga kontrobersiya. Isa sa mga unang issue na kinaharap nito ay ang usapin ng kalidad at kalinisan. May mga ulat sa social media na naglalarawan ng hindi maayos na paghahanda ng pagkain sa ilang sangay. Bagaman hindi lahat ng reklamo ay napatunayang totoo, nagdulot ito ng pangkaalinlangan sa ilang mamimili. Mayroon ding mga diskusyon hinggil sa pagiging authentic ng produkto. May mga kritiko na nagsasabing malayo ito sa tradisyonal na shawarma ng gitnang silangan. Para sa ilan, ang paggamit ng mas matamis na sarsa at pag-angkop sa lokal na panlasa ay nagbago sa orihinal na konsepto. Gayunman, ipinagtanggol ng kumpanyang kadalang bersyon bilang produkto na sadyang iniangkop para sa merkado ng Pilipinas. Isa pang issue ang may kinalaman sa labor concerns. May mga pagkakataon na naiulat ang reklamo ng ilang empleyado tungkol sa pasahod at kondisyon sa trabaho. Ang ganitong usapin ay karaniwan sa industriya ng retail at food service. Ngunit kapag nabanggit ang pangalan ng isang kilalang tatak, mas mabilis itong kumalat. Ang mga ganitong balita ay nakaapekto sa imahe ng kumpanya, lalo na sa panahon ng mabilisang pagkalat ng impormasyon sa internet. Hindi rin nakaiwas ang tatak sa kompetisyon na may kasamang legal at trademark concerns. Sa pagdami ng mga kahalintulad na negosyo, may mga pagkakataon na nagkaroon ng alitan tungkol sa paggamit ng pangalan at disenyo ng stall. Ang pangalaga sa intellectual property ay naging mahalagang bahagi ng kanilang operasyon upang mapanatili ang identidad ng brand. Sa pagdating ng pandemya noong 2020, mas tumindi ang hamon. Ang pagsasara ng mga mall at paghihigpit sa paglabas lang ng mga tao ay direkta nakaapekto sa negosyo dahil pangunahing nakadepende ito sa mall-based foot traffic. Maraming sangayang pansamantalang nagsara. Ang mga franchise ay nahirapang makabawi sa puhunan. Ang krisis na ito ay naglantad sa kahinaan ng modelong lubos na umaasa sa pisikal na lokasyon. Dagdag pa rito, nagkaroon ng pagbabago sa prioridad ng mamimili. Mas naging maingat ang publiko sa paggastos at mas binigyang pansin ang kalusugan. Ang pagkain may mataas na sodium at processed meat ay masusing sinusuri. Sa ganitong kalagayan, kinailangan mag-adjust sa mga kumpanya sa pamamagitan ng pagpapalawak ng delivery services at pag-aalok ng promosyon. May mga komentaryo rin na nagsasabing tila bumaba ang kalidad ng ilang sangay habang lumalawak ang operasyon. Kapag mabilis ang pagdami ng branch, may panganib na hindi mapanatili ang pare-parehong kamantayan. Ang ganitong persepsyon, totoo man o hindi, ay may epekto sa reputasyon ng tatak. Sa kasalukuyan, may obserbasyon na hindi na kasing lakas ng dati ang presensya ng Turks Shawarma. Hindi ito nangangahulugang nawala ito sa merkado ngunit mas ramdam ang kompetisyon. Maraming bagong shawarma brand ang pumasok, kabilang mga nag-aalok ng mas malawak na menu at mas modernong branding. Ang pagbabago sa panlasa ng kabataan ay isa pang salik. Mas bukas ang bagong henerasyon sa iba't ibang international cuisine tulad ng Korean at Japanese food. Ang dating kakaibang shawarma ay naging pamilyar na. Kaya hindi na ito naging kasing bago sa paningin ng mamimili. May epekto rin ang pagtaas ng presyo ng sangkap. Ang imported na karne at iba pang materyales ay nakaapekto ng pandaigdigang galaw ng ekonomiya. Upang mapanatili ang kita, kailangang magtaas ng presyo o magbuwas ng bahagi na maaaring hindi tanggap ng mamimili. Sa usapin ng regulasyon, mas mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng pamantayan ng mga ahensya tulad ng Department of Trade and Industry at iba pang kaugnay na institusyon. Ang pagsunod sa mga bagong patakaran ay nangangailangan ng karagdagang gastos at pagsasaayos ng operasyon. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling aktibo ang Turks Shawarma sa maraming mall at komersyal na lugar sa bansa. Patuloy itong umaasa sa lakas ng brand recall at sa malawak na network ng franchise. May mga inisyatibo ring palawakin ng mga menu upang makasabay sa pagbabago ng panlasa. Ang presensya nito sa delivery platforms ay mas pinalakas upang maabot ang mga customers na mas pinipiling umorder online. Ang digital marketing ay naging mahalagang bahagi ng estratehiya. Sa pamamagitan ng social media, nakikipag-ugnayan ng tatak sa mas batang merkado at naglulunsad ng promosyon. Gayunman, malinaw na hindi na sapat ang dating formula upang manatiling nangunguna. Kinakailangan ng patuloy na inobasyon sa produkto, masusing pamamahala sa kalidad, at responsableng pagharap sa mga issue.
Ang reputasyon sa panahon ng internet ay madaling maapektuhan kaya mahalaga ang transparency at mabilis na pagtugon sa reklamo. Ang hinaharap ng Turks Shawarma ay nakasalalay sa kakayahan nitong umangkop sa mas kompetitibong kapaligiran. Kung magpapatuloy ang pagpapahusay sa operasyon at paglikha ng bagong alok na naaayon sa pangailangan ng merkado, may puwang pa ito upang manatiling mahalagang bahagi ng quick service industry sa Pilipinas.